Ayan, pwede pa naman po pala. At kung saan-saan ko na lang po ito napapasandig. Sabihin niyo po kung bagay mga plantita. Nang isang plantita, Joy, na laging ganito ang... Hello mga plantita. Good morning. Good day po sa inyong lahat. At ito si Plantita Joy. Itong kasama ko dito, may sipon. Nahawaan niya ako ng sipon. Siguro dahil yung mga last days, ayan. Ang dami ko din iniisip, mababaw yung tulog ko. Siguro yun. Ang humina ng kaunti yung aking resistensya. Kaya nahawaan ako ng kasama ko dito ng sipon. Kaya yung mata ko, yung sipon ko kasi yung parang tumutulo. Pero ganun naman. Tuloy ang buhay ni Plantita Joy. Seryoso po, ganito. Siyempre po kahapon, September 10, talagang gabi, sabi ko, parang ito lang, dito lang sa may portion ko, siyempre nga po dahil sa sipon, pero wala naman akong ubo or lagnat. Sabi ko, nakakatamlay. Kung iuupo ko lang to, sipon-sipon lang naman to. Gumawa ako, instead na kukuha ako ng mababayaran na magsagad. Yung magsagad po kasi yung magputol ng mga sanga ng kahoy. Sa Bicol, sagad yung tawag doon. Yung magputol ka ng mga puno magputol ka ng sanga ng mga kahoy. Kasi yung bakod ko dyan, pinutol yung mga sanga ng mulberry at saka yung iba pang kahoy is May. Ngayon, na po? June, July, August. Halos magpo 4 months na po. Ang tataas na naman po ng mga sanga, tapos nakakaharang na kasi gumagano yung ibang sanga, nakakaharang niya sa dinadaanan sa right of way, nakakaya naman. Kaya ang ginawa ko kahapon, ayan, inunti-unti ko lang. Yung galaw ko lang po, yung swabe lang, yung tamang galaw lang, yung hindi ganun karas, hindi masyado yung pressure ako nagmamadali, yung tama lang. Medyo mahaba na rin yung portion na napagtrabahuhan ko. Tapos, inano ko na din siya. Nalinis ko na din yung iba dyan kasi yung namadaan, syempre kung may mga kinakain na chicharia, minsan tinatapon na lang sa daanan, syempre para mas malinis tingnan. Okay lang ang dumi po dahon. Ang sakit talaga po sa mata pag ang dumi ay mga plastic, mga ganon. Pero syempre, bago ako magpatuloy kung ano ba ang nais kong i-share po sa inyo, ngayon ay September 11, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At yun na nga po, ituloy-tuloy ko na po. Siyempre sa bawat content ko, sa mga ina-upload ko po ay lagi akong may pagganito. Para lang po akong nagkukipagkwentuhan sa inyo sa umaga. Pagpasensyahan nyo na po ako kung kayo ito yung style ng inyong plantita dito sa excuse me po, dito sa social media. Kasi ito yung yung way ko. Magpo 4 years na tayo magkakasama, mga plantita since 2021, 22, 23, 24, 25, magto 22, 23, 24, 25. Ayan, magpo 4 years na nga. Ayan, magpo 4 years na nga po. At kung makikita nyo po sa bawat upload ko ay iniisip ko na kailangan ini-inform ko kayo ng mga plano ko, ano yung purpose ko, bakit ko to ginagawa, bakit natagalan ito, bakit naka-stack lang to sa gilid, ano ba ang dapat gawin pa sa mga tira, sa mga ganito, saan ba to dapat ilipat, bakit kailangan ilipat, yung mga ganunan. Lagi ko kayong ini-inform kasi kasama ko na po kasi kayo. Gusto ko klarado nyo po nasusubaybayan yung bawat content ko, yung bawat ina-upload ko ay updated din po kayo kung ano yung reason. Kaya ganun po siguro ako, nakasanayan ko na every time na may gagawin ako dito sa garden ko ay ayan, more on explanation, pero no need naman sana mag-explain.
Ito yung ayon ng iba kong mga viewers. Yung may kailangan daw kung halaman mo na yung ipapakita. Yung channel ko to eh. Di ba po? Ako yung masusunod. Channel ko po ito. Pwede na naman pong i-skip. Kung ayaw nyo po, pwede nyo naman i-skip yan. Nasa inyo po yung karapatan. I-skip nyo na lang po. Kung gusto nyo lang po yung plans lang at yung ginagawa ko ang gusto nyo makita at ayaw nyo po marinig yung aking mga pagganito, okay lang po yun. May kapangyarihan po kayong ipas-forward po yan. Ganun pa man po. Mula nung May, marami pa akong halaman na hindi ko talaga naayos mga plantita. Hindi ko kasi alam kung dapat ko pa ba silang ibalik doon sa dati or ilipat sa iba or ano lang, i-transfer ko lang sila ng ibang lugar. Ito kasi ay yung mga ibang plants kong naalis dito. Diyan po, di ba nung time? Pero tingnan ko po kung ano maabot ng inireya ko ngayon. Hindi ko po pupursahin yung sarili ko, pero ayoko po mahiga. Ayoko magduyan-duyan kasi feeling ko mas lalala lang yung parang hindi ako magiging okay. Dahan-dahan lang po kung ano lang yung maabot ko. Yung papitik-pitik lang yung galaw-galawan ko. Tingnan po natin kung ano yung best dito sa plants na ito. At sa nakikinig sa aking mga ganitong pakwento-kwento, maraming salamat po sa pagmamahal. Alam niyo po mga plantita, sobra akong blessed kasi sa dami ng mga nagbablog about plants, yung iba talaga, ang lalaki ng mga subscriber, mga 50,000 mahigit, 80,000 mahigit, 100,000 mahigit. Pero halos yung mga views ko ay hindi naman naglalayo sa kanila at minsan pa nga mas mataas pa nga yung mga views ko sa kanila. Thank you po. Ang galing talaga ni God. Talagang totoo yung magsikap ka lang. Yung dedikasyon mo lang ay nandyan. Ay hindi ka papabayaan ni God. Kahit isipin mo parang wala nang manunod kasi hindi natuuso. Wala nang mga halaman. Pero kung itiwala lang natin kay God, kahit paano may maliligaw. May manunood pa rin kahit paano. Sa iba po talaga, parang wala na. Ang hirap na maka 100 views. Ako naman nakaka 1,000 pa nga po ako, 'di ba mga plantita, yung iba nga ay lampas pa. Pero ayan, maraming salamat sa inyong support. Sobra ko yung na-appreciate sa pagmamahal nyo, the way ng mga ginagawa ko dito sa aking garden. Usually kasi dito sa aking garden, more on trabaho. Mga garden talagang magtatrabaho ka talaga, maglilinis ka talaga, kailangan talaga ng lakas. Yung klase ng garden ko. At ako po, kung napapansin niyo po, ay hindi ako mahilig magpintura sa garden. Hindi ko siya prepare. Kung magpipintura ka lang sa garden dito sa may part na to, tapos yung the rest ay walang pintura, hindi po bagay. Kung prepare niyo po magpipintura sa garden, kailangan po ay panindigan niyo po na kumbaga lahat na naka-uniform ay nakapintura para mas maganda. Pero may nakausap kasi ako doon sa nablagan kong napakagandang garden. Yun po talagang detalyado yung details ng mga pagkakatrim at saka yung mga pagkakalandscape doon sa nablagan ko. Nakita nyo na po yun, yung parang pinakamagandang garden ba? Yung parang title nun. Yung malawak po yung ground. Nagbigay, yung may-ari kasi no, nakausap ko, umuwi from ibang bansa. At para siyang designer. Pero hindi na ako masyado nagtatanong kasi nakakaya. Pero base doon sa naano ko lang na konting kaalaman. Sabi niya, mas maganda Plantita Joy, huwag kang nagpipintura. Kasi the more na inaano daw po yung halaman, linulumot yung hindi po halaman, bato. The more daw pong nilulumot yung mga bato, mas more yung pagiging natural ng garden. Lumalabas daw po yung pagiging natural ng garden doon sa pag nilulumot na yung mga bato, yung nagiging lumang-luma na. Kaya doon ako nakakakuha ng ibang idea. Tinandaan ko yung mga sabi niya sa mga halaman. Okay lang yung halaman mo na medyo siksikan basta nasa ayos, nasa forma. Sinabi ko kasi ang dami kong plants. Pero na-adjust na nga po yung ibang plants. Tapos
mas more na parang lumang-luma na yung dating ng landscaping, mas more yung pagiging natural ng garden. At yun po yung talaga yung gustong-gusto ko na ma-achieve. Ay mas yun yung feel kong ayos dito sa aking garden. Pwede naman po kayo kung sa inyo po yun, yung magpipintura, pwede naman. Pero sa akin ay mas okay na yung natural. Ayan. Pero ayan, 10 minutes na to. Pwede nyo naman po i-skip. Tingnan ko po kung ano yung pwede ko magawa ngayong araw para mayroon po ako ma-share sa inyo at bahala na si God. Sana bigyan niya ako ng sapat na energy para gawin ito. Ito nga po mga plantito-plantita yung tinutukoy ko. At kung saan-saan ko na lang po ito napapasandig. Sandig yung ganito, yung pinapaano muna sa may tabi. Hindi ko na malaman saan ko ba ito ilalagay. Ito po kasi ayoko na siyang ibalik na ganito kahaba po. Kasi napakalalim po ng ano niya, ng nakabaon niyan. Ngayon, titingnan ko po kung gaano pa po ano yung ano niya, yung wood niya, kung gaano pa katigas, kung kaya pa ba tong tumagal. Kasi kung hindi na po ay obligado akong alisin tong mga ito po sanggumay kasi ito. Itong violet po ang purple, ayan, yung bulaklak niya napakabango. At titingnan ko po kung ano yung mas the best para dito. Ito po yung iniisip ko. At eto naman pong isa na to, para kasing bulok na yung ano niya, itong wood niya. Parang bulok na. Feeling ko, hindi na siya advisable na ibalik ko. Ayan, tingnan po natin kung ano ba yung mas maigi kong gawin dito. Ayan, namatay na nga ito. Namatay na to. Nung May pa to naalis dito sa may garden ko. Ayan po. Kaya ito yung inaalala kong napag-iwanan na ito mga plantito-plantita. Tingnan natin kung saan ba ito mas naaangkop. Pero may naiisip naman ako, pero talagang gusto ko kasi mangyari nito, yung maging permanent na sila. Lalo po ito, dapat maging permanent ito sa kahoy na pwede niyang madikitan na hindi na siya madidisturbo. Kasi ito mahaba ito at mayroon pa po, maliban dyan, ay mayroon pa ako doon naka-stack sa may tabi. Ito po yung isa at ito nga naman po ang nakalagay dito ay dendrobe. Ayan. Ito yung mga galing to sa nabablagan ko, na nabili ko. Ito, ayan mayroon po. Pwedeng ang plano ko nito ay kunin ko na lang to at hindi ko na po gagamitin tong mga malambot na. Tapos, ayan pa po, mga dendrobe naman yung nakalagay dyan. Ayan pa po, Ayan po, Kaya, yun yung ipipix po natin ngayon kung saan ba sila nararapat. Kasi, ang hirap din po maghanap din ng orchids, ng dendrobe. Mahal din po ang dendrobe. Depende sa bulaklak, depende sa klase. At, napakaganda po ng mga dendrobe sa ating garden. Kasi, ang ganda talaga naman ng bulaklak nila. Walang doon. Walang duda sa ganda ng mga bulaklak nila. Ito, hindi lang sila makapagbulaklak kasi nga dito sa papaya. Pero hopefully, ang papaya ko ay sana babae na siya. Parang awa mo na papaya. Sana babae ka naman na. Kasi napakaganda nitong papaya. Kasi malapit lang to dito sa dirty kitchen ko. Kung magluluto ay pipitas na lang. Wow! Napakaganda naman. Kaya ito yung aayusin natin mga plantito-plantita. Kung saan. Kailangan po talaga maayos na to. Para naman po mabigyan din ng hustisya. Kasi parang nawala ng hustisya itong mga plants na to dito sa tabi. Nabaliwala sila. Parang nabastos na sila. Pasensya na mga plants ko kasi talagang hindi ko na inaabot. Mag-isa lang tayo and then ang dami ko rin nililinis, mga dinadamo dito sa ating garden. At eto nga mga plantito-plantita yung nagawa ko nga kahapon kahit sinisipon ako at tumutulo yung sipon ko. Ayan, nasagad ko siya. Kumbaga naputol ko yung mga sanga at nawalisan ko na rin dito. Ayan, doon na lang sa dulo and then pag isiko yung hindi pa. Mas malala ang mga sanga doon, mas makapal, mas mayabong yung mga sanga. Ayan, dyan pa sa bahagi na yan. At dito rin, sa may pagitan pa na ito, ang kailangan kong mga putulin. Ayan, kasi kumapal na din yung mga yung mga sanga. Ayan po, hindi po yan sa akin yung papaya. Hindi, ito yung aking bakod.
Ayan. Yan lang yun po yung kailangan kong nakasama lang sa video itong papaya. Ayan, hanggang doon sa dulo. Pero hindi ko na po muna itutuloy itong ginagawa ko dito. Unahin ko muna itong mga halaman ko para mas maayos. At sana naman po itong bagyong naririnig ko sa balita hindi naman tumuloy. At sana ngayong week na ito ay matapos kong putulin yung mga sanga para hindi naman sa kung may masamang panahon ay hindi na bumagsak dyan sa daanan. Kasi possible din na bumagsak tong bakod pag hindi maalis yung mga sanga kasi mabigat. Bigat nung mga sanga sa taas. Kahapon po ayan, talagang inalis ko dyan yung napakakapal na mga sanga ng mulberry kasi hindi talaga naiinitan itong garlic vine. Sabi ko hindi ito magi-improve kung nasa lilim ito. Hindi po kasi ito dapat nasa may lilim. Dapat ito direct sun. At ginawa ko, inayos ko talaga siya na para makagapang na siya dyan. Namumulaklak na po yan. Kaso nung hindi ko siya naayos, puro lang pabagsak doon. Nakakatama nga, nakakaharang sa dadaan. Kaya pinaganyan ko na po para yung paggapang niya makarating doon sa dulo. Kasi yung isa po niyan ay namatay. Kabilaan sana yan. Ito lang yung nakasurvive tong isa. Kasi yung nagawan ko to ng video, nilipat ko talaga to dyan. Malaki na. Malaki na at stable na talaga yon. Nilipat ko dyan. Pero buti nga po may isang nakasurvive. Okay lang naman na kahit isa lang yung nakasurvive. Kasi gagapang naman po yan. Papunta yan dyan sa kabila. Ayan po at magtrabaho na po tayo para maayos na po itong ating mga plants. Ayan, pwede pa naman po pala. Matigas pa naman yung wood niya. Kaya, ayan, pwede pa natin siyang ibaon. Para hindi na rin po ito ma-stress itong plants. Kasi ayan po. Ayan, kaya iayos na lang po natin muna ito. Pero wait po, kunin ko pa po yung isa pa po. Ito, parehas din po, okay pa naman tang wood niya, matibay pa naman. Ito po kasi talaga dati itong napabuhay ko ito kasi ito po ay Madre de Cacao. Pero nung lagi ko pong pinuputol yung mga tumutubong sanga ay ayun, unti-unti pong nawala yung mga tumutubong sanga sa kanya. At natuyo yung niya, katawan nitong Madre de Cacao. Pero hindi naman siya bulok pa, kaya pwede pa po kahit hindi na alisin itong dendrobe para hindi na din po ma-stress. Iayos na lang po, i-fix na lang yung pagkatali ng orchids dito. Kasi medyo maluluwag-luwag na siya dahil nga po sa ilang buwan na mula nung Marso na naalis po doon sa may isang garden. At ito, okay pa naman po at iayos po natin ito. Matigas pa po talaga itong pagka-wood niya po. Matigas pa pong putulin itong lagari. Mahirap. Medyo matigas pa pong lagariin.
nga po, makikita niyo po ay maganda pa yung pagkaano niya. Although yung balat niya, pag tinignan po natin ay bulok na. Pero yung kahoy niya po, ayan, maganda pa po. Pwede pa. Magtatagal pa to. Hindi ko lang maano kung buwan or taon. Pero maganda pa po yung kahoy. Ayan, huminto po muna si Plantita dyan. Kasi may dumating akong parcel. Okay ito. Mura lang kasi. Sabi ko, pag may okasyon ay nahirapan ako maghanap ng isusuot. Ito ay mura. Tingnan natin po kung bagay sa akin. Pero ayan, dahil po may sipon nga ako, may kalamansi naman po ay naglimonade ako ng isang pitsil at yung iba ay naubos ko na at yung tira ay nilagay ko po dito. Ang sarap po sa pakiramdam. Pinagpawisan ako. At tingnan po natin tong okay ko. Sabihin niyo po kung bagay mga plantita. Nang isang plantita dyan na laging ganito ang suot, laging madungis, ay kung okay naman yung mga ganitong outfitan pag may okasyon. Kayo po ang magsabi. Siyempre po, isukat na natin to na nakadamit na po ako. Kasi labahan naman na ito eh. Saglit lang po. Ayan, mga plantita. Tama lang yung niya. Ayan. Para kasing nagustuhan ko dito sa kulay na to ay vintage ang kanyang kulay. Ayan. Pero maluwag lang siya, oh. Maluwag lang po, oh. Tama lang yung haba pala nito. Ayan po. Abot dito sa may tuhod ko. Ayan. Para nakakaputi, mga plantito ito. Itong gayitong kulay. Ito naman po ang isa. Ayan. Tama lang yung haba. Abot dito. Ayan. Okay lang naman yung kulay. Parang medyo pit-pit sa katawan. 75 lang po kasi ang isa nito. Kaya sabi ko sa asawa ko, bigyan mo naman ako ng sa Gcash. At Gcash ko po ito. Hindi ito si Odi. Mayroon pala to ditong anuhan sa likod. Mayroon pala tong bukasan. Alam mo yung nag-garden ka, nagpa-plantita ka tapos piniplex mo yung ganito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi ayan, sabihin niyo po kung bagay ba sa akin yung bagay ba po sa akin yung ganito. Nahirapan akong isuot. Mayroon pala tong bukasan dito sa gilid. Pambihira. Tapos ito po last. Tapos yung last mga plantita, ito. Ayan po. Ayan, mayroon din siya dito sa side. Ayan. Ano lang siya, pa-lace-lace. Parang ang social-social po nito. Ayan, ang social lang dati. Ayan, mahaba-haba naman siya. Ayan, abot naman po dito. Ayan, okay ba mga plantita na itong aking napili dito sa online. Itong itong 375 yung isa. Hindi na rin po lugi sa tingin ko kasi kung bibili ka ng brand new, bababa ng 500. Ayan po, oh. Eto, nakakaputi ito. Ang vintage ng kulay niya at very comfy ito. Medyo maluwag-luwag siya. Ayan, dapat bumagay na lang yung isuot dito sa pambaba. Pero ayan, bahala na kayong humusga mga plantita kung alin yung akong bagay po ito sa akin. Kasi hindi ako palasuot na mga ganito. Pero na-realize ko kasi pag may mga okasyon, nakikita ko yung ibang mother, mga nakaganito. Mas nakaganito sila. Sabi ko, ang ganda naman. Kaya sabi ko, parang atry ko din pag may mga okasyon ay magganito din ako. Hindi pa naman huli ang lahat. Di ba po? Hindi raw po ako mga plantita bagay, sabi ni B-Boy. Hindi lang kasi talaga sila sanay na nagsusuot ako ng ganon. Talagang kahit ako, nahirapan akong dalhin yung mga ganong damit. Pero try natin. Pero, ayan, hindi niya na-appreciate.
Pero ayan, lalaban ko na yon at pakita ko na lang sa asawa ko. Sa asawa ko naman kahit ano, lagi niya yun appreciated. Ayan. Pero ayan, balik na po tayo sa pag-garden. Pasensya na po kayo dito ha. Gusto ko lang humingi sa inyo po ng opinion kasi hindi po ako expert pagdating po sa mga dress na damit. Sanay talaga ako sa pants, sa mga sweatshirt, t-shirt, blouse. Pero yung pagdating na po sa mga dress, mini dress, maxi dress, kung ano-ano pang tawag po doon, hindi ko alam. Mahina ako, hindi ko alam kung bagay ba siya. Ayan. Kaya bahala na po kayong magbigay po ng ano sa akin, ng tips, ng idea kung pwede ba siya or saan ko ba siya kailangang isuot. Ayan. Bahala na po kayo sa mga magagaling, sa mga fashionable dyan at magaling sa taste pagdating sa mga damit. Bahala na po kayo. Ito, mga plantito-plantita. Same lang doon sa isa. Ayan. Maganda pa naman yung mahirap iangat. Ayan, ito po yung napagputulan ko at okay naman yung wood pa po. Pero mas tatagal sana to kung mayroon tayong semento at kabilya yung ipapatong natin sa semento. Tatagal pa po ang buhay nito. Pero ganun pa man po, dahil wala tayo niyan, kaya no choice, ibaon natin sa lupa at maganda pa naman po yung quality ng kahoy. Halos isang dangkal lang may kaunti. Ayan, isang dangkal. Ganyan, tapos may kaunti lang yung lalim ng pagbabaon ng kupo nito. At tama lang din yung taas. Para kung masama man ang panahon ay mabilis lang pong mahugot, mabunot. Ganyan po. Ito naman pong isa yung ayusin po natin. Ayan, mga plantito-plantita, bali almost done na itong aking ginagawa. Pero syempre bago po ito i-present sa inyo ng final look nito ay i-shoutout ko po muna si Sir Kiel. Ayan sir, kung mali yung pagka-pronounce ko ng name ninyo ay pagpasensyahan nyo po kasi talagang sabi ko ano kaya yung pronunciation sa name ni sir. Basta Kiel. Ayan, kay sir. Hello sa inyo, sir. Nakapalo din si sir sa aking page. At si sir ay taga Ipugaw or Benguet. Ayan. Baka mali na naman ako doon sa dalawa. Pero parting, North ba? Yung mga papunta sa ganyan. North Luzon ba sila? Ayan. Hello po sa inyo, sir. Thank you po sa inyong pag-follow sa aking page. At the same time, dito rin yata sa aking YT. Ayan. Kaya, ayan, salamat po. At dito na po tayo. Ipakita ko na po sa inyo na maganda rin po pala dito na nakalagay dito. Hindi ko lang naisip noon. Talagang, imagine po, May pa na natanggal ko sila doon sa napaglalagyan talaga nito. Pero, okay pala sila dito. Talagang full sunlight yung makukuha nila at perfect sa kanila. Ayan, wait lang po at ipapakita ko na po sa inyo para makita nyo na po na goods pala sila dito. Ngayon ko lang naisip. Pinag-pray ko po talaga, sabi ko, Lord, guide nyo po ako kung saan ko to talaga ilalagay. Kasi hindi pwede pong basta-basta na lang ilalagay natin yung plants natin na wala sa ayos kasi hindi maganda yung outcome. At eto, ano ngayon, 12. Kumain ako 10:30 or 11. And then continue, continue at nakita niyo po doon sa unahan ng video ay ang tamlay ng mata ko. Pero ayan, after ko maligo, nag-garden at sobra akong pinagpawisan ngayon at balik ang energy. Ayan. At eto nga po mga plantito-plantita, dito na po nakaposisyon at dinabihan ko na lang po ng tali kasi maluwag na rin yung unang mga tali. Kasi sa tagal ba naman po from May, September na po ngayon na lipat-lipat lang na mapagsasandalan nito sa mga tabi-tabi. At dito lang din pala po ito mababagay itong dripwood na ito at matibay pa po. Yung pinakaano niya talaga, matigas pa po nung nilagari ko. At ayan, hindi na sila dito ma-stress. At ayan, makikita na yung beauty nila dyan. At ito, mabilis ito mamulaklak basta direct sunlight. Ayan. Ito naman po yung isa. Ayan, yung may sanggumay. Yung may banda ko po ay iniisip ko pa po kung saan yun. Isa na lang naman po yun. Ayan, iniisip ko pa po kung saan siya mas bagay.
ayan yung kanyang view dyan. Hindi ko lang masyado nilapit para medyo maluwag pa rin pong tingnan. At tama lang talaga yung taas nung binawasan ko na po. Binawasan ko para hindi masyadong ganong kataas. At kung may masamamang panahon ay mabilis lang pong mabunot siya kung ano man. Ayan, kung nandito naman po ako ay ganyan. Ayan, dyan na po sila. Ayan, thanks God. Salamat kaya dahil siya yung nagbibigay sa akin ng guide sa bawat ginagawa ko dito sa garden ko. Kung saan ko ba nararapat at naangkop na ilagay ang bawat uri ng halaman dito po sa aking garden. At ayan, thank you so much mga plantito-plantita sa patuloy na pagsubaybay, panunood, sa pagsama sa bawat episode ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga bago kong subscribers, sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment din po, nagla-like and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat. Sobra ko pong na-appreciate ang inyo pong panunood, ang inyong suporta. Kayo po yung reason bakit sige lang ako. Kasi nandyan po kayo. Ayan, kung wala na siguro kayo, aywan ko po, baka medyo madalang. Ayan, medyo madalang tayo. Kumbaga minsan lang. Pero pag ganito, ayan, thank you po sa inyong suporta. At sa panonood po ulit. Thank you so much po and God bless you all po.